Nagbabalik po ang Hello Attorney. Excited na po tayo sa ating panauhin. Nasa Zoom na po si Attorney Danny Galang, isang Certified Public Accountant at lawyer, CPA lawyer po, na magiging panauhin po natin para talakayin po natin ang ilang paksa na may kinalaman sa taxation law, tax law, or mga batas sa pagbubuwis. Attorney Danny, magandang hapon. Hi, good afternoon, Attorney Noel, at sa lahat po ng nakikinig ng Hello, Attorney. Good afternoon po sa lahat. Attorney Danny, baka pwede mong ipakilala dito sa ating mga taga-subaybay. Sino po ba si Attorney Danny Galang? Hi, good afternoon po. Ako po si Attorney Danny Galang. Isa po akong CPA lawyer. So, nagpa-practice po ako ng tax, of course, tax advisory, and civil litigation also, competition law, arbitration. So lahat po yan. And nandito po ako sa programa para imbitahan ho kayong kumuha ho ng copy ho, ng bago po pong libro. Ito, The Law on Income Taxation, Transfer and Business Taxation in the Philippines. Ayan ho. Ito ho yung pangalawa kong libro. This is published by Central Book Supply Incorporated. So ito na po yung pinaka-updated na tax book na makikita nyo po sa market. This is released po this month. So this is updated based on the TRAIN Law, CREATE Act, and of course yung recent na kapapasa lang po, yung Ease of Paying Taxes Act natin. Ayan, So, maraming salamat. Attorney Danny, sinagot mo na yung una kong tanong. Kasi yun yung pinakabago, di ba? Yung ease of paying taxes. Pero Attorney Danny, para sa ating mga taga-subaybay, bakit ba mahalaga na malaman natin itong mga batas sa pagbubuwis sa Pilipinas? Attorney Danny. Ayan ho, kasi ho lahat ho tayo, directly or indirectly, lahat ho tayo ay binubuwisan. Halimbawa ho, syempre, kapag may mga direct taxes ho sa atin, no, yung income tax natin, kung tayo ho ay nagtatrabaho, lahat ho tayo ay kinakaltasan ng buwis. Maliban na lamang ho, syempre, doon sa mga minimum wage earners. At kung tayo naman ho, hindi ho tayo nagtatrabaho, tayo ho ay kinakaltasan pa rin ho ng buwis. No? Halimbawa ho, bibili ho tayo sa isang restaurant o bibili tayo ng pagkain, mga produkto. Yan ho, may mga value-added tax ho yan na tayo din ho ay ultimately yung nagbabayad, mga indirect taxes. So talagang kinakailangan ho talaga na malaman ho natin yung tax code ho, tax laws ho dito sa Pilipinas. At syempre nga ho, kahit nga ho pati pagdating ho dun sa mga estate taxes, donors taxes, at lahat ho yan talaga hong hindi ho tayo makakatakas kumbaga sa pagbubuwis nga po. No? Pero Attorney Danny, pwede ba natin bigyan ng impormasyon ng ating mga kabatas? Kasi dito, lagi natin pinapaalala, Attorney Danny, na walang nakukulong sa utang. Pero Attorney Danny, pag sinabi bang may utang ka ng tax, may kulong ba yan? Ayan ho, magandang katanungan ho yan. No? Una ho, wala naman ho talagang kulong kung nagkautang ho kayo ng sa buwis nga ho, no, sa ating Bureau of Internal Revenue. Maliban na lamang ho, ayan ho, sa kaso ho ng kung meron hong fraud, no, o bad faith ho, intent to deceive yung ating gobyerno, ayan ho, maaari ho kayong, syempre ho, maging liable ho for tax evasion. Kung talagang meron ho kayong masamang hangarin o balak na talagang lamangan yung gobyerno at hindi ho talagang magbayad ng mga wastong buwis, ayan ho, maaari ho tayong makasuhan at ultimately makulong ho. Attorney Danny, halimbawa, yung mga nakikinig sa atin, hindi nila tiyak. Meron ba kaming tax deficiency? Meron na ba kaming tax fraud case? Nag-aalala sila halimbawa. Pero kung wala pa silang natatanggap na notice, meron bang paraan na mag-verify kung sila ay may kailangang bayarang buwis? Usually ho, no, maaari ho kayo makipag-ugnayan doon sa inyong mga Revenue District Office, RDO, kung saan ho kayo nakaregister, lalo na ho doon sa ating mga taxpayers ho, no, na may mga negosyo. Ayan ho, maaari ho kayo makipag-ugnayan kung meron ho kayo talagang mga hindi nabayarang buwis. Kasi minsan, attorney, di ba, meron talagang pagkakataon, hindi sila nakakapag-file o nalilate sila ng file. Ayan, dyan ho tayo magkakaroon ng mga penalties, kumbaga. Pero ayun nga ho, wag mo naman ho kayo mag-alala kasi hindi naman ho talaga kayo agad makukulong. Ang kailangan nyo lamang ho ay syempre mag-file ho on time
at ito mag-file, magbayad ho at mayroon ho ilang interest lang ho, no? Mga interest at syempre mga surcharge ho na kailangan bayaran sa BIR. Pero kung kayo ho ay maganda naman ho talaga ang inyong hangarin at wala naman ho talaga kayong intensyon na lokohin yung ating gobyerno and wala naman hong bad faith nga sinasabi ho natin, ay ayan ho, syempre ho talagang hindi naman ho talaga kayo makukulong at kayo makakapagbayad lamang ho ng mga surcharge or mga penalties ho. Kagaya nito, Attorney Danny, meron kasing parang doon sa description mo, parang yung mga subject lang dito, yung may mga negosyo. Pero para sa ating mga karaniwang mamamayan, halimbawa, hindi ko naman negosyo, nagbebenta ng lupa. Pero halimbawa, may minana akong lupa at nagbentahan o kaya dinonitan ako ng aking mga magulang. Ano ba yung kailangan nating tandaan? Diyan ba posible rin tayong makalimot ng pagbabayad ng taxes? At ano yung kumbaga pwede nating harapin kung nakalimutan natin talaga magbayad sa mga ganitong uri ng taxes? Ayan ho, katulad ho dun sa, syempre mga minana ho, no? Minana nating lupa, etc. Ayan ho, syempre subject ho yan dun sa estate tax natin. So yung estate tax natin, syempre ho, babayaran ho yan ng mga heirs, tagapagmana. At hindi nyo ho yan maaari nyo ho yan makalimutan, syempre, pero haharangin din ho kayo ng ating mga Register of Deeds nga ho, no? Kasi hindi ho ninyo mairehistro yung inyong lupain nga ho, no? Kung hindi ho kayo nakakapagbayad pa ng ating mga estate taxes and donors tax. So ano, yung recently nga ho, meron tayong tax amnesty na syempre take into effect pa rin ho, no? Na pwede ho kayong magbayad pa rin ho, no? Lalo na ho yun sa mga estate taxes natin na talagang sabi nga ho natin talagang marami ho kasi talaga tayong kababayan hindi ho makapagbayad ng estate tax. Kasi nga ho, ang lalaki ng value ng mga lupain nga ho, no? Na kailangan nilang bayaran ng tax. So ayun ho, marami ho hindi nakabayad pero ang maganda nga ho ngayon may tax amnesty nga ho tayo na still in effect pa nga rin ho at pwede kayong makapagbayad. At yun nga ho, ang maganda din ho dyan, syempre, hindi naman ho talaga tayo pukulong. Kailangan na ho natin mag-comply nga ho no, doon sa kailangan nating bayaran sa BIR at magbayad ho ng surcharge or ilang penalties nga ho dahil ho sa ating late filing and payment. Attorney Danny, eto, pupunta na tayo sa difficult questions. Medyo pagka yung ibang aspeto ng batas ay nag-internet search ka, pag nabasa mo medyo malinaw. Bakit ba itong ating taxation laws, kahit na i-google mo or i-internet search mo, pag binasa mo parang nosebleed pa rin, attorney. Paano ba natin ito, saan ba tayo pwedeng makakuha? Kagaya nito, maganda yung libro na magiging, kumbaga, makatutulong sa atin magpaliwanag. Pero saan ba tayo, halimbawa, pwedeng magtanong kung merong mahirap na question tungkol sa buwis? O halimbawa, nakakuha tayo o nakatanggap tayo ng sulat mula sa BIR. Ano po yung unang tamang hakbang? Yung ho sa sulat, no, kailangan ho tayong kumonsulta syempre ho sa ating mga abogado. Syempre ho, kailangan ho nating pakita ho sa kanila yung natanggap po nating notice nga ho sa BIR kung magkano yung binabayarang buwis. Pero tayo ho, sa atin ho, sa mga sarili ho natin, ito, ako nagtuturo din ho ako ng tax, no? At ngayon nga ho, kasi sabi ko lagi dun sa mga estudyante ko ho, ay bisitahin ho natin yung website ng BIR. Nasa website ho ng BIR yung ating tinatawag na tax code. At syempre ho, tama kayo, attorney, medyo nakakalito talaga yung tax code natin. Bukod dun sa mga legal jargon na nandun nga, no? At iba kasi, may mga amendments pa kasi yung tax code ng NIRC natin na 1997, which is ang dami na, nakalipas na, no? Halos 30 years na nga, no? More than 30 years na rin. Ito ho, at yun nga ho, nasa BIR website ho natin, mayroon ho dyan portion na tax code. At ayan ho, lagi ho yan updated ng BIR. Kumbaga ho, lahat ng amendments, lahat ng issuances ng BIR nandun ho sa website na yun. Hanapin nyo lamang ho yung tax code. So kaya ako, nag-research ako kung tama pa din yung tax code na nandun. Nandun na din po yung Ease of Paying Taxes Act. So ayan ho, kaya pwede nilang gawing basihan ho yun. And of course, madami ho yung information dun sa ating BIR website na per topic ho yan. Halimbawa ho, income tax, donors tax, estate tax, VAT,
per topic ho yan nakalatag doon sa ating BIR website. So madali din ho siyang sundan, question and answer form ho siya. So kung meron ho kayong katanungan, ay ayan ho, maaari ho yan masagot ng website. At kung hindi pa din ho, syempre may mga Officer of the Day ho yung ating BIR, Bureau of Internal Revenue. May mga Officer of the Day na pwede ho kayong tumawag at syempre pwede din yung magtanong ho tungkol sa inyong mga katanungan tungkol sa buwis. So kasi nakakatakot pag yung iba, natatakot silang tumawag sa BIR kasi baka daw lalo silang singilin. So ibig sabihin, Attorney Danny, pwede talagang tumawag sa mga Revenue District Office? Yes, pwede po. Pwede po tayo makipag-ugnayan at wala pa naman hindi naman agad kayo sisingilin, wag kayong matakot. So plainly for lang po talaga, for information, for educational purpose, yan pwede po talagang magtanong po sa ating mga RDO. Yan, maraming salamat. Napakalaking tulong niya, Attorney Danny. Pero bukod pa dyan, minsan kasi nandun sa website, Attorney Danny, yung mga probisyon ng ating National Internal Revenue Code, pero hindi ito sapat. Meron pang tinatawag ang ating BIR, yung mga revenue regulation. Pero kasi minsan, naliligaw tayo dun sa dami ng bilang, dami ng dates. So paano ba natin ito, kumbaga, kailangan ba hanapin natin yung provision ng batas at kailangan hanapin natin yung revenue regulation o may isa na bang, kumbaga, one-stop shop na pwede nating tignan para alam natin ano ba yung step 1 to step 3? Ayan ho. So bukod ho dun sa ating BIR website kasi nandun ho yung CODAL plus nandun ho yung mga revenue regulations, yung mga issuances ho ng BIR. Ayan ho. At syempre ho, dun sa aking libro ho, ito nga ho, nandito ho yung ito ho, parang one-stop shop na ho ito, no? Ayan. At nandito ho yung tinatalakay natin yung CODAL, nandito din ho yung revenue regulation. Kasi nga ho, ang dami, totoo attorney, di ba? Ang daming revenue regulations talaga. At yun nga ho, kaya dito ho tinatalakay dito sa libro ho natin, ang cut-off ho ng ating mga revenue regulations, revenue memorandum orders, at revenue memorandum circulars ng BIR, February 15, 2024. Kaya sobrang updated ho talaga nung libro ko na yan. Mainit-init pa ang iyong libro, Attorney. Wala pang mainit pa, Attorney. Kalalabas lang kahapon. Galing. Maraming salamat. Pero ganun, tatanong ko rin, dyan ba sa libro mo, may mga sample computation para, di ba, may examples, parang workbook ba sa mathematics sa eskwelahan? Meron attorney, meron ho yung mga topic na kailangan talaga ng computation. Siyempre, mas madali nating maiintindihan kapag may mga computation. Meron din ho yan, nilalaman ho yan. At siyempre ho, para naman dun sa mga law students natin, ito napakalaga. Kasi attorney, di ba, kailangan din tayo sa jurisprudence ng Supreme Court. And so yung mga tax cases ho natin, updated ho nandito. At siyempre ho, naka-digest form na. Kaya para dun sa mga law students natin, hindi na kayo mahihirapan or wala kayong time magbasa ng actual cases sa original. Kasi di ba, attorney, ang daming sa law school, ang daming pinapabasang kaso. Sobrang dami. Talaga, no? Sobrang dami. So kapag may mga digest na, katulad dito sa libro ko, may mga digest sila ng, may digest kami ng, of course, ng mga kaso. And mas madaling nang basahin. And ang important din, attorney, sa libro na to, I discuss yung mga bar exam questions, ayan, with suggested answers from 2010 to 2023. Ayan. So hanggang last year, nandito yung mga bar exam questions on transfer and business tax. Ni-discuss natin yan sa libro na yan. So hindi lang pala ito pang pampamilya, pang bar exam din pala. At syempre sa ating mga practitioners. Pero yun nga, Attorney Galang, meron bang, kasi tatandaan natin, hindi naman lahat sa ating mga kababayan, kabatas, hindi nila alam kailan ko ba kailangan ng tax lawyer. O ito ba ay, halimbawa, sumulat ang BIR sa akin, pwede ko na bang sagutin ng magaling naman ako mag-English? Pwede ko na bang sagutin yan diretso? Kailan ko ba kailangan ng tax lawyer, Attorney Danny? I think, attorney, kailangan sa una, syempre, no, kapag may natanggap po kayong notice from the BIR, maaari po kayo makipag-ugnayan. Pero kailangan nyo na ho ng tax lawyer kung yun nga, masabi natin na hindi na po kayo nagkakaintindihan ng BIR. Kasi si BIR may mga sisingilin ho sa inyo. Syempre, kayo idedepensa nyo ho yung sarili ninyo kung bakit hindi ninyo kailangan magbayad. Ayun ho, kailangan nyo na ho ng abogado kapag nandun na ho kayo sa ganung punto. Ayan, maraming salamat, Attorney Danny. Ibig sabihin, nagbibigay din yan ng lakas ng loob sa ating mga taga-subaybay na hindi nila kailangang, kumbaga,
mag-isang bunuin itong problema sa tax at hindi naman lagi na kung ano yung sinabi ng BIR, wala ka nang pwedeng isagot. So meron ka pa rin pwedeng isagot, wag lang yung mga palusot, di ba, Attorney Danny? Yes, attorney, kailangan lang syempre hindi ho tayo tatakas no doon sa ating BIR. At in most cases ho talaga syempre maaaring mauwi pa yan sa kompromiso, maaaring mapababa pa po yung amount. Madami pa hong pwedeng mangyari. So ang importante lang ho talaga, wag ho tayong tatakbo doon sa ating mga obligasyon ho no, na magbayad ho ng buwis. Pero kagaya nito, Attorney Danny, pinag-uusapan natin yung pangailangan kung kailangan magbayad. Pero halimbawa, meron ba tayong binabantayang panahon? Ibig sabihin, pagka nakatanggap ba tayo ng sulat, kailangan sumagot kaagad, kailangan magbayad kaagad. Ano po ba yung, kumbaga, reasonable time para tayo ay, halimbawa, magkonsulta sa abogado, or agad-agad ba dapat kinabukasan, 5 araw, 10 araw? Ako, attorney, ang sinasuggest ko talaga, agad-agad, immediately. So ayan, para ho syempre may mga binabantayan tayong mga interest din, 'di ba? Interest surcharge. So pag nakatanggap po tayo, makipag-ugnayan ho tayo sa BIR at sa mga abogado natin para hindi na ho talaga yung lumaki ang sinasabi natin mga interest penalties at yung mga surcharge ho na maaaring maipataw ho ng BIR. At karaniwan talaga, Attorney Danny, mas mataas yung mga surcharges and penalties kahit doon sa mismong principal amount of tax na kailangan nating bayaran, hindi ba? May mga ganun pong pagkakataon. Medyo malaki ko talaga yung yun nga ating mga interest at surcharge. Pero yun nga ho, dito sa ating Ease of Paying Taxes Act, ito ho, may bago na ho tayong batas dito sa pagbubuwis nga ho. Meron nung classification yung BIR no, ng ating mga taxpayers. May mga micro, small, medium at large taxpayers. At ayan ho, no, so mas mababa naman ho yung babayaran ng mga mas nandun ho sa mas lower level na classification. Attorney Danny, meron pa nga pala akong tanong. Kasi di ba last year, meron tayong revenue, yung dagdag na mga pinag-utos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At ito, kasi yung dati nating minimum wage, nadagdagan na last year. Hindi ako nagkakamali, December. Pero ngayon, pinag-uusapan na naman yung pagdadagdag, yung panukalang 100 pesos. Paano ito makakaapekto doon sa mga, di ba yung minimum wage earner, sabi mo kanina, hindi na kailangang mag-file. So paano ito makakaapekto sa kanila? Yung mga minimum wage earners ho natin, syempre usually employed ho sila. Hindi na ho sila kailangang magbayad ng buwis. Pero nagpa-file pa rin ho ng ating BIR Form 2316, yung kanilang mga employer ho, no? Yung tinatawag ho nating substituted filing. So yung kung wala naman ho kayong ibang negosyo, wala naman ho kayong ibang pinagkakakitaan, isa lang ho yung employer ninyo during the calendar year. And ho, yung employer nyo na ho ang bahalang mag-file ng inyong BIR Form 2316. And ho, yan ho yung pina-file. At kung minimum wage earner ho kayo, isasabi nyo nga, attorney, hindi na kailangan magbayad ng tax. So yun ho, pero ifa-file pa rin yan taon-taon yung ating BIR Form 2316. So yun ho, paano ho yan makaka-apekto? Kung na-increase ho yung minimum wage, and ho, sumasabay lang ho siya, syempre, ang minimum wage earners, lagi ho yan exempted ho sa ating pagbubuwis nga ho. Ayan, maraming salamat, Attorney Danny. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Kumbaga, kinakalmot pa lang natin yung ibabaw ng libro mo. Pero, halimbawa, saan ba natin yung iba mga tamad magbasa? Attorney Danny, meron ka bang TikTok? Meron ka bang YouTube na pwedeng mapanood na pinapaliwanag mo itong mga komplikadong mga tax provisions? Attorney Danny? Ayan, yes, attorney, meron na. Nasa Facebook tayo. Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, may YouTube channel din tayo. Attorney Danny Galang YouTube channel. And marami ho kayo mapapanood na videos dyan. Attorney, actually, hindi lang sa buwis, no, sa tax. In general ho, madami ho kayong mapapanood na videos dyan. So YouTube and Facebook, Attorney Danny Galang. Ano yan, Attorney Danny, mga videoke mo? Mga iba-iba? Actually, nag-discuss din tayo, attorney, ng mga iba-ibang provisions nundo, batas. Hindi lang tax talaga. Ayan. Hindi lang po tax. Okay, maaari nating sundan si Attorney Danny Galang sa iba't ibang social media pages. Yun din ang kanyang pangalan. Pwede niyo po siyang i-search. So, magpapasalamat kami, Attorney Danny Galang, pero meron ka bang
gustong sabihin sa ating mga kabatas bilang panghuling pananalita bago natin ikaw tuluyang pakawalan, Attorney Danny? Ayan ho, sa lahat ho, syempre nakikinig, sabi ko ako kanina, lahat ho tayong apektado ng buwis. Huwag ho tayong matakot pag nakarinig tayo ng buwis, tax, etc. Ayan ho ay magiging simple ho yan. Kailangan lang ho natin intindihin. At syempre maging updated ho dun sa latest na mga rules and regulations ho ng BIR. At syempre kaya ini-invite ko din ho kayong bumili lahat ng aking libro ho, no? Business and Transfer and Business Taxation in the Philippines. And available na ho ito sa Shopee, Lawbooks Plus. And of course, for direct orders, so businesstax.galang@gmail.com. At syempre, available ho ito sa lahat ng central bookstores nationwide at the end of the month. So, ayan ho. Yan, maraming salamat. Attorney Danny Galang, CPA lawyer. At kagaya po ng napakinggan ninyo, napanood din nyo, parang hindi na po kayo matatakot sa tax pag narinig nyo nagpapaliwanag si Attorney Danny Galang. Makakalma po kayo at hindi na kayo matatakot